Good morning, good day, good afternoon, or kung anong oras ka man dyan, kahit nasa ibang bansa ka man, or sa Pilipinas. Ngayon po, dito sa Pilipinas, Marso 28, start na po yung mga ikot ng mga karaban, tugtugan, kasi may kampanyahan na sa lokal na mga kandidato, congressman, gobernador, vice gobernador, board member, mayor, vice mayor at saka municipal council. Ito mga idol, akong sasabihin, akong tip lang sa mga kababayan. Suriin natin ang maayos ang ating bubutuhin, ang ating pipiliin, kasi dito na maglabasan ng mga hindi mo narinig na mga pangako. What? Na sabi mo, ngayon ko lang narinig to, unique ka. Kasi wala naman bayad ang mangako. Hindi mo rin pwede silang singilin kung nangako sila. Kasi sinabi na nila yun. Part of campaign period yun. Campaign time. Huwag tayo magpadala sa kanilang mga hudyaka. Di ta mo padala sa ilahang mga diskarte. Kanang mga ilang but-but ba? Di ta padala sa ilahang mga kyaw-kyaw. Atong tanawin, tignan natin ang sitwasyon ng ating bayan. Tapos, i-convert na to yung pagkatao ng tao na to. Kung ano ba siya, compatible ba siya sa bayan natin. Kung compatible siya sa bayan natin, may pira man o wala, yan ang bubutuhin natin. Kasi nararamdaman at makikita talaga natin. Tutulong at tutulong. Gagawa at gagawa na. Maganda yan. Para sa ating bayan, sa ating munisipyo. Lalo na sa mga municipal kagawan. Sila po yung pinakamadaling lapitan ng mga taong nasa ibaba. Kaya tayo, huwag nating ibinta ang ating boto sa mga kagawad na may 50, may 100. Kung pwede, huwag mo na lang tanggapin ang pera nila. Tapos, piliin mo talaga kung sino sa kanila pwede mong ilagay sa baluta. Para pagdating ng oras, wala kang hiya na pumunta at lumapit sa kanya. Kung mayroon kang kunting hinaing. Kasi, alam mong binoto mo siya na walang kapalit. Kasi sa panahon ngayon, sa mga nasanay na magboto, sabi, kandidato pala si ganito. Ay, mananalo yun. Bakit? Mapira yun. Yun ang sinasabi, hindi pa nagumpisa yung kumpanyahan. Kasi, binasi sa pira, hindi pa narinig ang plataforma. Yan ang ating ilagay sa ating isipan. Ang mga mayayaman ang mananalo sa ating lugar. Lalo tayo maghirap. Kasi, hindi natin makukontrol yung mabilin. Kasi sila yung may hawak. Sila yung mga negosyante. Hindi natin makukontrol. Kasi binoto natin sila. Magtiis tayo sa loob ng 3 taon. Pero kung mayroong mga tayong binoto ng mga tao na kung may mga malasakit sa agrikultura, sa edukasyon, sa ekonomiya, makikita mo talaga na may mararating ang ating bayan. Kasi yung mga tao na yan, magsilbi yan sa atong bayan, sa ating munisipyo. Kasi pinili mo siya niluklok mo siya dyan. Binigyan natin ng pagkakataon na mag-serve. Natural, patunayan niya yung kanyang sarili na magsiserve siya. Pero ang pagbigay natin sa kanya ng katungkulan, hindi natin binasi sa pera. Wow! Hindi natin biniding sa pera.
may pera o wala yung kandidato na yun. Kung nakita natin na may kakayahan talaga siya, why not? Ba't hindi natin siya lagyan ng ilagay sa pwesto? Pagkatiwalaan natin mga idol. Kasi, andyan na sila eh. Ano na sila eh, yung kung sa kandidata, kasali na sila sa pagrampa. Ang judge na lang kailangan na magturo kung sino yung mananalo. Ngayon, tayo ang judge. Tayo ang sa kanila. Tayo ang magdesisyon kung sino sa kanilang ilagay natin sa pwesto. Pag nalagay na sila sa pwesto, kahit anong oras ka pumunta, kasi sila yung gusto mo, gusto natin. Kahit diretso ka na sa kusina, kuha ka ng plato, kaon ka diretso. Kasi hindi ka naiya. Dahil binoto mo siya sa konsensya mo, hindi sa pera. Salamat mga idol, salamat sa inyong lahat. Ito ay isang tips na may katotohanan. Salamat po, mabuhay ang lahat ng mga botante, Mindanao, Bisaya, Luzon. Salamat.